ng Panginoong Hesukristo sa sanglibutan, na ang sabi ni Pablo, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Mayroong katawan na inihanda sa ating Panginoong Hesukristo sa pagpasok niya sa sanglibutan, na ang sabi ni Juan, nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nung sabihin na isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, ang katawang inihanda sa kanya ay katawang tao, kasi nagkatawang tao ang Verbo, na yung katawang tao na yon ay ginamit ng ating Panginoong Hesukristo, na ang sabi, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Yung katawang tao na nakahanda ay ginamit yon ng Panginoong Hesukristo sa paggawa ng mabuti. At dumating yung time, ang sabi ni Pablo, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Yun ang ating Panginoong Hesukristo. At nang siya ay babalik na sa Ama, ang sabi niya, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Dahil paroroon na siya sa Ama, yung kanyang katawang tao, hindi na yun magpa-function para gumawa ng mga dapat gawin ng kanyang katawang tao. Pero hindi naman makihinto ang paggawa niya. Dahil ang sabi, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Hindi naman titigil ang paggawa ng Ama at ng Anak. Kaya nga ang sabi din ni Pablo, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang Diyos ang gumagawa doon sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos gumagawa sa atin, at yun ay paggawa na nagpapatuloy. Kaya nga, noong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Ang sagot sa kanya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ang Panginoong Hesus pa ang sinabihan na nagpapakunwari. Mayroon talagang nagpapakunwari. Pero sino? Sabi ni Pablo, ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. May mga nagpapakunwari na mga apostol ni Kristo. In the same manner, may mga bulaang Kristo. Kaya may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, mga mapagpakunwari. Ngayon, kung paano ang ating Panginoong Hesukristo nang magkatawang tao, naglilibot, gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng katawang inihanda sa kanya, kahit na bumalik na siya sa langit, mayroon pa rin naman siyang katawan. Ang sabi ni Pablo, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ano po ang isang dapat nating makita? Sa pagparoon ni Kristo sa Ama, hindi naman siya titigil ng paggawa, sapagkat ang Ama hindi rin titigil ng paggawa. Kaya ang sabi ni Pablo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ay gagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para tayo makagawa
hindi tayo dapat hiwalay kay Kristo. Pag sinabing hindi tayo hiwalay sa Kanya, dapat tayo ay kasama Niya. At kaya tayo nakasama ni Kristo, tayo ay tinawag ng Diyos at ipinakisama kay Kristo. Saan Niya tayo kasama? Sabi ni Pablo, si Pablo na tinawag na maging apostol sa Iglesia ng Diyos. Tayo ay kasama ni Kristo sa Iglesia ng Diyos, gaya ni Pablo na tinawag sa Iglesia ng Diyos at ipinakisama sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Pablo tungkol sa Iglesia, at siya ang katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Yung Iglesia, yun din yung katawan. At yun ay isa lang, dahil ang sabi, may isang katawan. Noong nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, ang gumagawa ay yung katawan. Ngayong ang naririyan ay yung iglesyang katawan, ang iglesia ang gagawa bilang katawan kasi katawan yon na may ulo. Isang iglesia na pinangunguluhan ni Kristo na kaya makagagawa kasi may kasamang Kristo. Ang gagawin ay yung kalooban ng Diyos at ang sabi sa Gawa 2:24 na binasa natin, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon. Yun palang mga nagsisampalataya, nagkakatipon. Kaya po kung sumasampalataya tayo, dapat huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa nagkakatipon, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Yung 2 o 3 na nagkakatipon. Nagkakatipon yun kung saan nandoon si Kristo. Saan po ba siya nandoon? Sabi sa Hebreo, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Si Kristo ay puno sa bahay ng Diyos, kaya siya ay nasa bahay ng Diyos. Alin po ba ang bahay ng Diyos? Sa unang Timoteo 3:15 ay maliwanag na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Kung magkakatipon ng 2 o 3 sa pangalan ni Kristo, magkakatipon sila sa iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo ay nasa iglesia ng Diyos dahil siya ang puno sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Para kasi tayo magkatipon sa pangalan ni Kristo, ang sabi sa aklat ng Gawa, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Pagsasama-sama nino? Ng mga apostol din. Para masabi nating nananatili tayo sa pagsasama-sama ng mga apostol, sa turo ng mga apostol, pagsasama-sama yun sa iglesia ng Diyos dahil sila ay ipinakisama kay Kristo. At yun ay sa isang katawan na yun ang iglesia ng Diyos. Ang sabi kasi ni Pablo sa Efeso, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Sama-sama tayong mga sangkap ng kanyang katawan, na yung katawan ay ang iglesia, na yun ay isa lang, na ang ulo ay si Kristo. Kaya bilang mga sangkap, ang sabi ni Pablo, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Mga sangkap tayo ng katawan ni Kristo, na iyon ang iglesia, kaya tayo ay mga sangkap ng iglesia. Ang sabi ngayon ni Pablo tungkol sa mga sangkap, datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ang bawat sangkap ng katawan, inilagay ng Diyos ayon sa kanyang minagaling. At ang sabi doon sa 20, datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Hindi pwedeng sangkap ka ng katawan pero nasa ibang katawan ka. Kaya ang sabi sa talatang 12, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kundi marami. Isa yung katawan pero hindi tayo iisang sangkap kundi marami. At ang naglagay sa atin bilang mga sangkap ng katawan ay ang Diyos. Ano-ano po bang mga sangkap ang inilagay ng Diyos? Ang sabi naman sa talatang 28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol. Kaya nga sabi ni Pablo, nung tinawag ng Diyos na maging apostol, inilagay siya sa iglesia ng Diyos. Ano po ang ikalawa? Ikalawa ay mga propeta. Paghahanap ka ng propeta na sa Diyos, dapat yung propetang ang Diyos ang naglagay at inilalagay niya sa iglesia ng Diyos. At ang sabi pa,
ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol? Ang sagot, hindi po. Lahat bagay mga propeta? Hindi rin po. Lahat bagay mga guro? Hindi po. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala? Hindi rin po. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? Hindi po. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Hindi po. Lahat baga ay nangagpapaliwanag? Hindi rin po. Pero lahat ay inilagay ng Diyos sa iglesia na yon ang iglesia ng Diyos. Lahat po ng mga yan, kung apostol ng Diyos, kung guro na sa Diyos, kung manggagawa ng himala na sa Diyos, kung may kaloob na pagpapagaling na sa Diyos, mga pagtulong na sa Diyos, mga pamamahala na sa Diyos, iba't ibang mga wika na sa Diyos, lahat ng yan ay inilagay ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Kaya pagka nakakita ka ng apostol, hindi sa iglesia ng Diyos nakalagay. Ibig sabihin, bulaang apostol yan. At ang pagkakalagay sa mga apostol ayon kay Pablo, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Inilagay pala silang mga apostol na mga kahuli-hulihan. Kaya kung may makikita kang apostol na sumunod pa sa kanila, wala na sa iglesia ng Diyos yun. At pag wala sa iglesia ng Diyos, bulaan yun. Ganon din ang propeta. Dapat nasa iglesia sila ng Diyos dahil doon naglalagay ang Diyos ng mga apostol at ng mga propeta. And that is now where the danger lies, sabi ni Kuya. Kasi kung ikaw ay mag-iisip ng isang pag-iisip na makakasulatan, sinabi ni Pablo na matuto tayo na huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang sabi ni Pablo, kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko. Dapat kilalanin at i-acknowledge natin ang isinusulat ni Pablo. Bahagi po ng sinulat ni Pablo na siya'y apostol na tinawag sa iglesia ng Diyos. Bahagi rin ang isinulat ni Pablo na ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia ng Diyos, kagaya niya na apostol. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, magsisilitaw ang mga bulaang apostol, mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, mga bulaang guro. Pag nagsilitaw ang mga yan, ang gagawin, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Hindi na isang bagay na dapat nating pagtakhan ngayon. Pagka may magliligaw, gagawa ng paraan para ka mailigaw. Pero una sa lahat, napakaganda ng assurance sa atin. Kung sumasampalataya ka talaga at ikaw ay tupa ni Kristo na nakikinig sa tinig ni Kristo, hindi ka maaagaw ng sino man sa kamay ng Ama. Pero it doesn't mean na hindi ka tatangkaing agawin. Kaya yung awareness ay napakahalaga dahil may pagtatangka na gagawin. Isang bagay na dapat maging aware po tayo. Sabi ni Pablo, ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. May mga bulaang apostol, may mga magdarayang manggagawa. Madali nating masasabi na bulaan ang isang nagpapakilalang apostol o manggagawa dahil klaro naman, kung ang Diyos ang naglagay sa iyo, dapat nasa iglesia ka ng Diyos. Pero ang sabi ni Pablo, at hindi ka takataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang question dito ni Kuya, paano ka ngayong magpapakunwaring apostol ni Kristo na obvious naman na hindi ka apostol ni Kristo o apostol ng Diyos dahil hindi ka naman inilagay sa iglesia ng Diyos? Ibig sabihin, obvious na hindi yan Adidas kung ang nakalagay mismo ay Bolitas. Hindi naman malalim na pag-iisip ang kailangan mo doon. Paano ngayon basta makakapagligaw yon lalo na sa lagay ng mga hirang, lalo na sa lagay ng mga tinawag? Para ka ngayon ma-deceive na iyan ay Adidas, ang mababasa mo rin, Adidas. Ano ngayon ang isang dapat na maging awareness natin? This is a stern warning na sinasabi ng Biblia. At binasa ni Kuya ang sulat ni Pedro na ang sabi, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan. Ano itong nagsilitaw din naman sa bayan?
na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Na ano ang gagawin? Na mga nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Kung yung Panginoon na bumili sa kanila, itatatwa, tayo pa kaya ang hindi itatwa? At maliwanag ang sabi, may nagsilitaw din naman sa bayan. Yung mga hirang ay nasa bayan. Kaya kapag ililigaw ay yung mga hirang, ang pupuntahan ng magliligaw ay yung kinaroroonan ng mga hirang. Tulad ng dyablo na gumagala, humahanap ng masisila niya. Saan siya pupunta? Siyempre, doon sa kung saan nandoon ang sisilain niya. Kaya ang sabi ng Biblia, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Mga bulaan na yan ang mga nagguguro-guro, na mga nagpapasok sa lihim. Pero ang daladala, makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. May susunod pala sa kanilang mga gawang mahahalay, pero sa iyo ibibintang yon, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ang sabi sa mga kasunod na talata, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sino yung mga yan na pagkatapos na makakilala ng daan ng katwiran, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila? May nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mabuti pa sa kanila ang hindi na nakakilala ng daan ng katwiran. Ito pala'y nakakilala pa, ang mga ito ay nanggaling sa bayan. Ang sabi ni Judas, ang mga ito, mga pastor na walang takot, na pinasasabsab ang kanilang sarili, mga alapap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa tagginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat. Kaya one of the dangers na haharapin ng mga hirang, ang gagawin ng mga bulaan, mga nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Palihim pala. Bakit palihim? Ang sabi ni Pablo, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Kasi para makadaya ang bulaang Kristo, magpapanggap yan na Kristo ng Diyos. Para makapagpanggap na Kristo ng Diyos, na apostol ni Kristo, na propeta ng Diyos, ang gagawin, magpapakunwari. At para makapagpakunwari sila, ang isang gagawin nila, pupunta sila sa iglesia ng Diyos. Kaya hindi basta iglesia ng Diyos, ay iglesia ng Diyos nga. Kasi nga nagpapakunwari. Kaya ang sasabihin, kami! Iglesia ng Diyos din kami! Kaya ngayon, maraming mga huling kabit na naglilitawan at dadami pa yan, sabi ni Kuya. Kasi magsisilitaw ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro. At sa awa ng Diyos ay hindi tayo maaaring mailigaw ng mga yan dahil meron na tayong full awareness sa mga bagay na yan. Aware tayo na ang katawan na iglesia ng Diyos ay isa lang. Aware tayo na nasa iglesia ng Diyos ang aral ng Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing aral ni Kristo sa iglesia. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kay Kristo tayo, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yan ang makikita sa mga alagad ni Kristo. Kapag may lumitaw na bulaang guro, paano madedetermine? Pag hindi ka espiritu ng nakararaming sangkap ng katawan, hindi espiritu ng Diyos ang daladala niyan, sapagkat doon sa isang katawan, may isang espiritu. Merong common spirit sa isang katawan. In the same manner, may isang pananampalataya. Pagka hindi yan kapananampalataya ng lahat, bulaan yan. Pag yung lahat ay nagsisikap na maglingkuran sa pamamagitan ng pag-ibig, pero may nakikita ka naman, ang sinasabi ay,
Puro kayo pag-ibig! Puro kayo pag-ibig! Alam mo na agad na hindi yan kasamang sangkap ng katawan. Doon sa isang katawan na dinadaluyan ng isang espiritu, ang makikita mo doon ay ang pagsisikap ng katawan sa mabubuting gawa. Sabi ni Pablo, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung paglakad sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una ang siyang pinagsisikapan ng bawat inilagay ng Diyos sa katawan. Kaya ang sabi ni Pablo sa 2:14 ng Tito, siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kaya yung bayan ng Diyos na yon na kung saan doon tinatawag at inilalagay yung mga apostol ng Diyos, doon inilagay ang mga propeta ng Diyos, yun ay bayan na masikap sa mabuting gawa at mayroong common faith. Ang sabi ni Pablo to Titus, mine own son, after the common faith. There is a common faith. Kasi sa isang katawan may isang pananampalataya. At bahagi ng pananampalataya na yan na nandoon sa isang katawan, yung bayan ng Diyos, bayan yan na masikap sa mabubuting gawa. Kaya nga may distinction. Kahit pareho pa kayo na nasa loob ng iglesia ng Diyos, mahahayag kung ikaw ba ay anak ng Diyos o anak ka ng dyablo. Ang sabi ni Juan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya ang mga nasa loob ng iglesia, ang mayor parte niyan, nag-iibigan sa isa't isa, masikap sa mabuting gawa. Ang mayor parte niyan ay nagtutulong-tulong sa pagtupad ng kautusan, sa paggawa ng katwiran ng Diyos. Pero mayroong maliligaw. Bakit may maliligaw? Ihahayag sila ng kanilang mga gawa. Kasi ang sabi nga ni Pedro, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo. Nandoon nga sa bayan. Kaya sinabi ni Pablo, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa daga, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Bakit sa gitna ng mga bulaang kapatid? Kasi gaya naman sa inyo yung magkaroon ng mga bulaang guro na mga nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Hindi ka naman pala mapapagitna doon sa mga bulaang kapatid kung nag-iisa lang naman yung bulaang kapatid. Kaya nga may susunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Sino yung mga yan? Mga nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Kasi ipinasok ng lihim, pumasok ng lihim. Kaya nga ang isang mataas na pandaraya, something na hindi mo basta't manunotice, hindi yung obvious. Pero sabi nga ni Kuya, madali naman yan mabisto. Sapagkat sa gitna ng mga sumasampalatayang mga lingkod ng Diyos, magiging glaring kung sino ang naiiba. At para ngayon lalong umigting ang pagkakaiba, dapat lalo nating paigtingin kung ano yung tunay na pananampalatayang itinuturo ng Diyos sa Biblia. Yung tunay na aral na dapat nating isakabuhayan. Kaya nga sabi ni Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sumasampalataya tayo sa pamamagitan ng gawa, lalong ipakita natin ang ating pananampalataya. At diyan lalong mahahayag ang mga hidwang pananampalataya. Kaya nga nakikita natin habang ang kapatiran ay nagsisikap magtulong-tulong sa mabubuting paggawa, maglingkuran sa pamamagitan ng pag-ibig, habang ngayon ay nakikita natin ang pag-igting ng pagdadalawa ng mga magkakapatid, ang pagmamalasakitan sa mga lokal, mas madaling lilitaw yung mga bulaang kapatid. Kasi makikita mo na kaagad kung sino yung hindi nakikipagkaisa. Kaya ang dapat, ipagpatuloy nating sama-sama ang pagsasakabuhayan ng ating pananampalataya.
tayong mga sumasampalataya, magkaisa tayo hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. At kasamang muli na pakikinig ng mga katwirang pinagliliwanag ng Diyos sa ating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat pong muli sa inyong pagpapaunlak sa amin na makasama dito po sa ating pong pagkakatipon na ito. At nagpapatuloy po ang ating namang ginagawang mass indoctrination sa mga nakapagpasimula na po ay nasa ika-8 araw na po tayo sa araw na ito. No? Mamaya pong alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, ay ang ating continuation ng ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po ay magpatuloy po kayo at tayo pong mga magkakapatid ay sama-sama rin naman na umalalay sa atin pong mga panauhin at atin po naman silang matulungang makapagtapos ng pakikinig ng ating pong isinasagawang pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataong ito, tayo po naman ay muling magsalo-salo dito po sa ating pag-uusap-usap ng mga bagay na atin pong kailangang mapagtulong-tulungang magawa ng mga magkakapatid. At nakita na natin, kapatid na Rodel, may mga dangers tayong hinaharap. Kagaya noong dapat na alam natin, mayroong magpapasok ng mga hiduwang pananampalataya. Yan ay hindi natin maiaalis sa Biblia nung sabihin yan ni Pedro, kasi magkakaroon ng wika ng mga bulaang guro. Gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mangagpapasok sa lihim. Sana mapapansin mo yun, magpapasok sa lihim, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Ibig sabihin, papasok talaga. Opo. Hindi naman makakapagpasok kung hindi pakapasok no? Opo, kuya. Kaya nga may nagsipasok sa inyo, di ba? May pumapasok talaga. May mga bulaang kapatid, sabi doon sa 2:4, na pumasok ng lihim, ipinasok ng lihim. Di ba? Nagsipasok ng lihim, ipinasok ng lihim. Kasi nga, mayroon talagang laban, kapatid na Rodel. Huwag mo kakalimutan yun. Mayroon talagang pakikipaglaban tayo. Kaya nga magpipigil tayo, magpupuyat, sapagkat ang kaaway na dyablo ay gumagala, humahanap ng masisila niya. Pagka hahanap ng masisila, siyempre, ikaw ba naman manghahunting ka, kapatid na Rodel? Pag manghahunting ka, paano kang nakapang-hunting kung hindi ka pumunta doon sa hunting place? Opo, kuya. Ganon talaga. Kaya nga makikita mo, minsan hindi lang nila nire-reveal, nandyan ka ako nandun ka ako sa seat number ganito diba? Kasi talaga namang sa atin, welcome naman ang ating mga kapwa-tao na ibig na makapakinig ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos. Kaya lang, may sumasabay din dyan siyempre, Brother Rodel,
Di Opo, naman kuya. lahat ng papasok talagang on the intention na gumawa noong katwiran at gumawa ng kalooban ng Diyos. Meron naman talagang nandiyan na pumapasok ng lihim, ipinapasok ng lihim, at mayroong ipinapasok ng mga hidwang pananampalataya. Magpapasok sa lihim. Kaya markado yan dapat pag sinabing magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Ipapasok yan talaga. Papasok yan para makapagpasok. Nakikita mo yung punto doon, Brother Rodel. Opo, kuya, kasi magpapasok sila sa lihim ng makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Para magawa nila yon, talagang may papasok po talaga, kuya. Para makapagpasok sila ng makakapahamak na hidwang pananampalataya. Kaya may mga bulaang kapatid, ipinasok ng lihim at pumasok ng lihim. Yan po ang daladala nila para maipasok nila, kuya. At yan, Brother Rodel, ang sinasabi ni Pedro, mga bulaang guro, di magguguro-guro yan. Opo, kuya. Oo. Kaya pagka nakakakita ka ng nagguguro-guro, na hindi naman talagang guro, alalahanin mo ang bilin ng sabi naman ng banal na kasulatan. Sabi ni Santiago, doon sa 3 at 1, kapatid na Rodel, pakibasa mo. Opo. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Di wag maging guro yung hindi naman inilalagay na guro. Tama po. Kasi ang naglalagay, ang Diyos. Basahin natin ulit, kapatid na Rodel. 12:28 ng unang Korinto. Opo. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro. Yan. Di naglalagay talaga ng guro. Opo. Pero hindi lahat guro. Diba? Kaya nga, lahat bagaan wika, apostol. Hindi naman lahat apostol Lahat bagay mga guro. Guro ba lahat? Hindi Hindi po. naman Kaya nga, huwag maging guro ang marami sa inyo. Pagka hindi dapat na maging guro ang marami, pag hindi ka naman inilagay na guro, huwag kang magguguro-guruan. Opo. Hindi dapat na nagguguro-guruan yung hindi naman inilagay na guro. Opo. Ngayon, sasabihin mo, halimbawa, manggagawa ako, servant ako, hindi ka guro. Opo. Diba, kapatid na Rodel? Hindi naman, hindi dapat na magagawa. Kasi dyan papasok no? Magpapasok sa lihim ng mga hidwang pananampalataya. Sino? Mga bulaang guro. Pagka sinabing guro, nagtuturo sa kanya nang gagaling yung kumbaga parang meron siyang sariling turo. Opo. Kaya nga sa atin ang guro natin si Kristo, kapatid na Rodel Opo. Diba? Huwag nating itatwa yung ating iisang guro. Sabi doon sa 1:4 ng Judas, kapatid na Rodel, na yan, gawain talaga ng mga lihim na pumapasok. Basahin mo. Opo. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim,
yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesukristo. Yan, kapatid na Rodel. O edi, hindi mo dapat na itatwa yung iisang guro na ang ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya tayo kukuha ng turo. O, di ba, no, Brad Rodel? O, Opo. hindi rin naman, kaya nga diyan ko kinukuha. Hindi ganun. Alam, dahil, alam mo dapat yung, kung sino yung kikilalanin mong guro, ano, Brad Rodel. Huwag mong itatwa ang ating isang guro, ang ating Panginoong Hesukristo. O kaya nga, magpapasakop kayo sa namiminuno sa inyo. O, di ba, no, kapatid na Rodel? Sabi dun sa 13:17 ng Ebreo, basta tayo ulit. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila. O, edi may namiminuno na Opo. pagpapasakupan mo, kapatid na Rodel. Kasi, ang sabi nga ng isang natatandaan mo pa ba yun, ano? How do you know if you are rightly dividing the word of truth or not? Diba, no? Opo. Natatandaan mo pa yun, kapatid na Opo, Rodel. kuya. Ano? Tatandaan ko po yan. Kasi, ang dapat, ang maintindihan natin, ano, ang sabi nga ni Pablo, dun sa 2:15 ng ikalawang Timoteo, basahin natin. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Yan, kapatid na Rodel. No? Sa English, ang sabi dyan, ano, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kasi mayroong matuwid na paggamit ng salita ng katotohanan. Hindi dahil sa halimbawa, ang ginamit mo, yan, nakasulat din niya yan. Lahat naman yan na nangangaral di umano, ang kanilang binabasa din, kapatid na Rodel, Biblia. Opo. Does that mean na dahil Biblia ang binabasa, ginagamit na matuwid yung salita ng katotohanan? Hindi po, kuya. Yan. It also applies doon sa mga, halimbawa, di ba niya, yan naman ang ano, tinuro mo ikaw ni Brother Eli, ganito, tama. Pero dapat alam mong gamitin yung tinuro ni Brother Eli. Ganon din, alam mong gamitin yung salita ng katotohanan. Ginagamit yan na matuwid. Opo. Di ba? Dahil ang kautusan, ang sabi, kapatid na Rodel, ay mabuti. 1:8 ng unang Timoteo. Basa tayo. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ayan. Kautusan na yan no, kapatid na Rodel. Opo. Kautusan na nga yan pinag-uusapan na gagamitin mo sa matuwid yung kautusan. Lalo naman, sinabi lang ni Brad Eli halimbawa na hindi naman bahagi ng kautusan, ano? Hindi naman lahat ng sasabihin mo Di ba? May sinasabi naman, hindi naman bahagi ng kautusan But just the same, gamitin mo ng matuwid. Opo.
Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Dahil Opo. ang kautusan man, kapag ka ginagamit ng tao ng hindi matuwid, hindi yan mabuti. Opo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Paano gagamitin? Kaya sinabi naman ni Pablo, pag-aralan mo, sabi niya kay Timoteo, pagsikapan mo, humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Di ba? Mayroong realidad, may walang hiya. Bakit? Opo, kuya. Sabi kasi, dapat manggagawang walang anumang ikahihiya. Meron walang hiya. O ano ibig sabihin? May gumagamit ng hindi matuwid doon sa salita ng katotohanan. Paano mo ngayong alam naman, Brad Rodel, na matuwid ang paggamit ng salita ng katotohanan? Una, pagka ikaw hindi ka naman guro, huwag ka magguru-guruan. Opo. At kung ikaw naman ngayon gagamit noong salita ng katotohanan, dapat alam mo kung paano mong gagamiting matuwid. Opo. Kaya nga, bilin yan sa Biblia, kapatid na Rodel. Ano ang sabi ng katwiran, kapatid na Rodel? Basahin natin, ano? Pakibasa mo ang Tito 1:9. Opo. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Teka, dahan-dahan ha. Opo. Dapat manangan ka sa tapat na salita na ayon sa turo. May turo na dapat doon ka ayon. Ayon nga hindi kontra. Amen. Naintindihan mo, no, kapatid na Rodel? Opo. Upang umaral ng magaling na aral. Pag ikaw aaral ka, ang iniaaral mo hindi ayon doon sa turo, kontra doon sa turo na itinuturo sa'yo, kapatid na Rodel. Teka muna. Paano yun? Hindi yun ayon sa tapat na, hindi ka nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Kinokontra mo nga yung turo Kaya nga, di ba, ang sabi nga, pinag-aralan na natin, pag dumating sa inyo, hindi dala yung aral na ito. Ano gagawin mo? Kapatid na Rodel, hindi dala-dala yung aral na ito. Sabi Huwag kang ng... ikanin yung... Ano sabi? Basahin mo na, 1 kapatid na Rodel, ng, sa ikalawang Juan. Opo. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Kita mo. Opo. Diba? Pagka hindi dala yung aral na ito, kasi dapat umaaral, kapatid na Rodel, papaano? Ayon sa turo. Opo. Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Kung ngayon dadating sa inyo, hindi dala ang aral na ito, ibig sabihin, kapatid na Rodel, hindi ayon sa turo yun. Opo. Pagka hindi ayon sa turo, teka muna, alam naman natin, kapatid na Rodel, ang iisang guro ang ating Panginoong Hesukristo. Pero huwag mong kakalimutan, meron naman talagang realidad, merong magpapasakupan ka. Dahil kailangan gagamitin ang salita ng katotohanan ng paano? Gagamitin mo ng matuwid. Ang paggamit ng matuwid,
alam mo, salitang sinalita sa kapanahunan. May salitang nasa kapanahunan, kapatid na Rodel eh. Yeah, 'di ba merong salitang sinalita sa kaukulan, ano? No. Meron din salita sa kapanahunan. Merong salita na nandoon sa tamang panahon. Hindi kumbaga sa ano yan kapatid na Rodel, kumbaga sa 'di ba ano yun tawag doon yung mga prutas ano merong ano. Season. Oo, may season. Kaya may salita doon sa panahon. May panahon yung salita, panahon na dapat yun sabihin, ano? Sabi doon sa 15:23 ng Kawikaan, basahin mo kapatid na Rodel. Opo. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig. At ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti? Oh, nakita mo yun? Opo, kuya. Salita sa ukol na panahon. Hindi dahil, kumbaga parang, kaya nga sabi ng kapatid na Eli noon, parang yung sa mga prutas, anya, pagka season yan, ano, maganda yan, yan, kainin mo yan, di ba? Kasi season eh, talagang kaya yan lumalabas, lalo na mayroong mga seasonal fruits, ano? Kaya lumalabas yan dyan sa ganyang season, maganda yan na kainin dyan sa season na yan, kapatid na Rodel. Opo. Ngayon, may salita sa ukol na panahon. Hindi, di ba yung salita yan? Di ba teka muna, panahon ba yan para sa salita na yan? Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya, opo. Oo, dahil mayroong pagpapakain sa kapanahunan. Yun. Di ba, Brad Rodel, ano? Tama po, kuya. Binibigay yung pagkain sa kapanahunan. 24:45 ng Mateo. Basahin natin, kapatid na Rodel. Opo. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Yan. O edi may tagapagbigay ng pagkain Opo. sa kapanahunan. Opo. Parang ang salitang sinalita sa kaukulan. Di merong salita na salita sa kaukulan. Sabi sa 25:11 ng Kawikaan. Gaya ng mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Bakit? Kasi may salita sa ukol na panahon. At yung salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti? Yung kayang salita na hindi ukol sa panahon, pagkabuti ba kaya? Ano, kapatid na Rodel? Hindi po, kuya. Hindi. Dahil ang pagpapakain, ganun din, ano, mayroong pagkain sa kapanahunan. Kaya nga makikita mo magugulat ka, ano, kapatid na Rodel. Minsan wala ka namang alam sa anumang ibang mga bagay na may ganito, may ganun, may... Pero bakit yun ang lumalabas na pagkain, ano? Opo. Ba't yun ang naihahain sa atin? Ibig sabihin nun, kapatid na Rodel, yun ang season na dapat makain yung pagkain na yun. Opo, kuya. Naintindihan mo? O ngayon, ang isang bagay, merong mga bulaang guro. Merong mga magpapasok na mga magkakaroon ng bulaang guro, magpapasok sa lihim ng makakapahamak na hidwang, mga hidwang pananampalataya. Kaya papasok. Dapat maintindihan natin, hindi naman ilakat guro. Huwag maging guro ang marami sa inyo. O ngayon, ang dapat
tumalima sa namumuno, magpapasakop, kapatid na Rodel. Pag hindi naman panahon para isilbi ang isang pagkain, hindi yun ang sisilbing pagkain, wag yung isisilbi mo. Kaya nga dapat nananangan doon sa tapat na salita ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. O yan, ayon, hindi kontra. Kaya nga, yun ang pananatilihan mo, kapatid na Rodel. Hindi ka gagawa ng sarili mo. Basahin natin, kapatid na Rodel. Sa 3:14 ng ikalawang Timoteo. Opo. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Yan, kapatid na Rodel. So may pananatilihan ka. Hindi ka gagawa ng sarili mo, kapatid na Rodel. Mananatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. Kanino ba natin dapat matutunan yan? Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Ang sabi sa 10:17 ng Roma. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, meron natututunan hindi kay Kristo. Kaya sabi nga ni Pablo, hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo. Sabi niya sa 4:20 ng Efeso. Di meron pala, teka muna, kay Kristo mo ba natutunan yan? Dapat kay Kristo tayo matuto, kapatid na Rodel. At si Kristo naman, meron naman siyang pinagbilinan Sabi niya sa mga apostol, ituro niyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi niya sa 28:20 ng Mateo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yan namang turo na yan ay nandyan at nakasulat, kapatid na Rodel. Pero hindi naman dahil nakasulat, sabi ni Pablo kasi, maliwanag kung iniisip nino man na siya'y propeta, hindi bulaan At ayon sa espiritu, hindi masamang espiritu sabi niya sa 14:37 ng unang Korinto, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan. Di andyan naman yung kikilalanin natin, nakasulat naman. Babasahin lang natin. Kaya lang, magkaganon pa man, kapatid na Rodel, hindi naman ang lahat ng gumagamit ng kasulatan o gumagamit ng kautusan ay ginagamit ng matuwid. Para alam mo naman na matuwid ang pagkagamit ng salita ng katotohanan. Paano, kapatid na Rodel? Paano mo alam na matuwid ang pagkagamit ng salita ng katotohanan? Kasi una, huwag mong kalimutan, salita sa ukol na panahon. Dapat, Yan, isang maliwanag, Salita na ukol sa panahon ay anong pagkabuti. Di kung gagamit ka ng matuwid na salita ng katotohanan, isang dapat, kapatid na Rodel? Gamitin po ng ukol sa kapanahonan, kuya. I-split mo yung 15:23 doon sa sinabi ni Pablo kay Timoteo, na ang sabi niya, lagay natin, kapatid na Rodel, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Para alam mo,
split mo pa rin yung 1.8, kapatid na technician. Yan, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yan, di makikita mo ngayon yan, Brad Rodel? Opo. Gagamitin mo ng matuwid yung salita ng katotohanan sapagkat yung kautusan mabuti yan kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ngayon, ang salita na ukol sa panahon ay anong pagkabuti. Kaya, para makita mo kung ginagamit na matuwid yung salita, dapat nagamit ukol sa panahon. Brad Rodel. Opo. At kung ginagamit ng tao sa matuwid ang kautusan, mabuti. Kailan ba mabuti? Kung ukol sa panahon, anong pagkabuti? Di ang isang titignan mo, kapatid na Rodel, paano mo masasabing ginagamit ng tao sa matuwid yung kautusan? Yung salita na ukol sa panahon, anong pagkabuti? Ang kautusan mabuti. Kailan? Kung ginagamit ng tao sa matuwid. Di kung ginagamit din sa ukol na panahon, kapatid na Rodel. Tama po, kuya. Naintindihan mo? Awa po ng Diyos, kuya. Opo. Ang kautusan mabuti kung ginagamit sa ukol na panahon. Tama po. Hindi naman kautusan na ngayong panahon na yan Hindi na panahon, yung kautusan na yan, halimbawa, hindi na sa panahon ng Kristiyano, hindi yan mabuti kahit nakautusan pa yan. Opo. Kaya nga sinabi ng ating ng ulat sa Biblia, sabi dun sa 13:39, kapatid na Rodel, ng gawa, basahin natin. Opo. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ang kautusan, di ba mabuti? Mabuti po. Yun bang kautusan ni Moises, kapatid na Rodel? Mabuti ba yun o hindi? Mabuti po yun, kuya. Yan. Kung ginagamit sa matuwid, paano mo isang paraan na gagamitin sa matuwid? Gamitin mo sa ukol na panahon. Hindi naman ukol na panahon na ngayon para dun sa kautusan ni Moises. Naintindihan mo? Kahit na yung kautusan, mabuti, Brad Rodel, kung ginagamit mo sa ukol na panahon. Opo. Kasi sinabi na nga dyan sa pamamagitan niya ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat nananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ika-aaring ganap mo pa ba yung kautusan ni Moises? Hindi na po, kuya. Di kailangan yung kautusan ginagamit sa matuwid. Paano ang matuwid na paggamit? Pagka ikinabubuti mo, kapatid na Rodel. Opo. Di ba kasi, ang sabi, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Paano mong alam na ginagamit sa matuwid yung kautusan? Kung ikinabubuti mo yung kautusan. Kailan mo naman ikabubuti yung kautusan, kapatid na kung nasa panahon. Opo. Tama po. Maaring matagal mo nang iniikot-ikutan yan, pero nakikita mo ba yung punto ko, Brother Rodel? Opo, kuya, napakaganda po nitong puntong ito Actually, itong 15:23 ng Kawikaan, parang ngayon ko lang po napagukulan nito ng pansin. Nabasa ko na rin siguro, pero hindi po ako pamilyar sa sitas kuya
ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Kasi nanggaling tayo sa pag-uusap tungkol sa paggamit po ng salita ng katotohanan. Ang sabi sa Biblia, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So yung salita ng katotohanan, dapat ginagamit yan ng matuwid. Parang yung kautusan, ang kautusan mabuti yon. Kung ginagamit ng tao sa matuwid, paano mong masasabing ginagamit ng tao sa matuwid yung kautusan? Siguro sa mga nakalipas na nating pag-aaral, na i-relate ko na po ito, parang yung salita ng Diyos nakapagpapabanal para masabi mong ginagamit ng matuwid sa iyo yung salita ng Diyos, nababanal ka. Ganyan din ito eh. Kung ginagamit ng tao sa matuwid yung kautusan, dapat ikinabubuti mo. Ganon din yung salita ng katotohanan. Kung ginagamit ng matuwid yung salita ng katotohanan, ay dapat ikinabubuti mo yung salita ng katotohanan. Pero paano mong masasabi nga na ginagamit ng matuwid sa'yo yung kautusan, yung salita ng katotohanan? Ang ganda po nitong talatang ito kasi may binasa rin kayong sitas kanina nakaugnay dito. Pero dito, ang sabi dito, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti? Nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Sabi doon sa 15:23, ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti? Pagka pala yung kautusan o yung salita ginagamit sa ukol na panahon, anong pagkabuti nito? Mabuti man kasi yung kautusan, mabuti man yung salita. Kung hindi naman sa ukol na panahon mo gagamitin, hindi mo ikabubuti. Kagaya ng diretsang nakasulat sa Biblia. Hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, di ka aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises, mabuti po yun Kasi galing din po yun sa Diyos Mabuti yun. Pero pagka sa panahong Kristiyano mo ito ginagamit mo ng hindi sa ukol na panahon. Ang sabi sa Biblia, ang salita sa ukol na panahon, anong pagkabuti? Hindi mo po ikabubuti pagka hindi po sa ukol na panahon. Kaya yung paggamit po sa salita ng katotohanan, yung paggamit ng utos, hindi kahit sino po na lang, hindi ko mo marunong kang bumasa ng sitas sa Biblia, kuya. Masasabi mo nang alam mo nang gamitin ang salita ng Diyos. Hindi ko mo alam mo rin kung saan babasahin yung talata, yun na yung matuwid na paggamit ng utos, yun na yung matuwid na paggamit ng salita ng katotohanan. Ang totoo, yung binasa niyo po sa Biblia, kuya, talagang sabi ng Panginoong Jesucristo yun. Merong aliping katiwala ng Diyos sa kanyang sangbahayan na tagapagbigay ng pagkain sa kapanahunan. Diba? Pagka hindi ikaw yung tagapagbigay ng pagkain sa kapanahunan, tiyak wala sa timing yung gagawin mong pagpapakain, yung gamit mo ng salita. Kasi kahit po lahat nakakabasa, kuya, talaga pong, kaya nga, hindi naman sasabihin na ng Biblia yung magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Diba? Kung kahit sino na lang pwede. May namiminuno talaga na dapat kang pagpasakupan. Lahat tayo, pwede tayong magbasa ng Biblia kung marunong tayo magbasa Pero, kuya, meron pong may karapatang gumamit ng salita ng Diyos ng matuwid na paraan ng paggamit, ganun din po ng salita ng Diyos, ng utos na nasa Biblia. Gaya ng sinasabi niyo po, wala naman kayong alam, pero bakit doon napupunta yung discussion po ninyo, kuya? O doon ginaguide nung nag-utos yun pala yung panahon. Which is totoo naman po talaga. Saksi tayong mga magkakapatid. Ba't parang alam ka ni kuya yung pinagdadaanan ko. Sinumbong ba ka ako kay kuya? Bakit parang ako ang inaatake? Hindi naman. Kaya lang kasi
may tagapagpakain ng pagkain sa kapanahunan. At napakaganda ng sitas, ang salita sa ukol na panahon, anong pagkabuti. Kaya yung paggamit po ng salita sa kapanahunan, ukol na panahon, ng utos sa ukol na panahon, yun po ang matuwid na paraan ng paggamit para ikabuti mo ang utos, ikabuti mo yung salita ng Diyos. Hindi po kahit sino na lang na nangaha. Alam niya ang talata, alam niyang basahin. Ako, hindi po ganun, kuya. Nakikita ko po ang kasalanan ng paggamit ng salita ng Diyos, kuya. O kaya, kung ano muna yung pinapabasa sa'yo, yung pinapasabi sa'yo, yun ang sasabihin mo. Yun ang Opo. babasahin mo. Di ba? Dahil pagka hindi, mawawala sa panahon. Pagka wala sa panahon, hindi mabuti. Dahil yung kautusan, maganda nga, mabuti yung kautusan. Kaya nga, meron, di ba sabi, sakdal sa kanyang kapanahunan. Sa kanyang kapanahunan siya sakdal. Naintindihan mo ba, kapatid na Rodel, sa kanyang kapanahunan. Opo, kuya. Di, ang ibig sabihin, pagka dinala mo sa ibang panahon, baka, teka muna, medyo may problema tayo. Bakit? Opo. Tignan mo, 6:9 ng Genesis, kapatid na Rodel, basa tayo. Opo. Opo. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Kita Si mo, Noe? lumalakad na kasama ng Diyos. Opo. Pagka halimbawa, si Noe, susukatin mo ngayon sa panahon natin, paano ngayon yon? Diba? Opo. Huwag mong kakalimutan, lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Opo. Bagay, hindi ka naman mahirapang maghalimbawa. Kasi nung panahon natin, kapatid na Rodel, yan ka maganda nung panahon namin. Maganda yan nung panahon nyo. Ang ganda-ganda. Kaya pag dinala mo ngayon dito sa panahon ng mga Gen X na yan. Iba na yan maganda sa amin nung panahon namin. Yan ikasikat nung panahon namin. Sasabihin ng mga Gen X at Gen Z. Nung panahon ninyo, hindi nyo na ikapanahon ngayon. Hindi ba, no? Ganun lang. Dahil, kasi sa kanila ngayon, panahon ngayon, yung maganda sa panahon ngayon na kanta, parang minsan, hindi ma-appreciate nung mga kapanahunan natin. Di ba, Brother Rodel? Opo, no? kuya. Kaya kasi Opo. ngayon, minsan may madidinig ka kanta, parang, natutulog, lasing, o hindi mo maintindihan. Yun ang maganda ngayon sa panahon nila. Pero sa panahon natin noon, kapatid na Rodel, ay alam ng mga matatanda, alam nila sabihin yan. Kaya nga, meron ng generation gap kung minsan. Ang ibig ko lang ipunto po, mga kapatid, dito, ay pinapakilala yung kahalagahan din noong panahunan. Kaya nga, yung salita, meron niyang kapanahunan, may panahon kapatid na Rodel. Ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Kaya ayan ang atin ngayong tinitignan dahil mahalaga po na nakikita natin yung iba't ibang mga bagay na nakapaloob dun sa dangers na dapat nating pag-ingatan at dun naman din po sa mga dapat nating magawa. Babalik lang tayo, kapatid na Rodel. Bagay, bubuksan ko na lang muna ng kapiraso kasi mag-i-intro pa lang sana tayo. Kaya lang, ito naman ay ating prayer meeting. Hindi ba pinag-aaralan natin, Brad Rodel, basahin mo yung sinasabi sa sulat ni Juan, kapatid na Rodel. Sa unang Juan 3:7.
7, kapatid na Rodel. Opo. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matwid, gaya niya na matwid. Yan, mo kakalimutan yan palagi, kapatid na Rodel. Opo. Gusto mong maging matuwid? Gumawa ka ng katwiran. Yan. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. At pagdating sa G's, kapatid na Rodel, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. O edi, mahalaga pala ito talaga kasi distinction ito, Brother Rodel, no? Opo. Yung gumagawa ng katwiran, yun ang wika, matwid. Dito, makikita mo naman yung anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Dahil kung yung gumagawa ng katwiran ay matwid, yung sino mang hindi gumagawa naman ng katwiran, hindi sa Diyos, edi yun sa Diablo. Opo. Saan ka ba hahanay? Siyempre, gusto mo humanay ka doon sa hanay ng sa Diyos. Na ikaw ay gumagawa ng katwiran. Brad Rodel. Opo. At wag mong kalilimutan, yun ang matuwid, ang sabi. Ang gumagawa ng katwiran, sabi ng 3:7, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. At dito, mahahayag yung anak ng Diyos at anak ng Diablo. Pagka hindi gumagawa ng katwiran, sa Diablo. Opo. Kaya yung sa Diyos, gumagawa ng katwiran. At yung gumagawa ng katwiran, matuwid. Yan ang sabi, kapatid na Rodel. O di ano ang dapat na ginagawa natin? Dapat pong ginagawa natin katwiran. Yan. Gumagawa ka ba ng katwiran, kapatid na Rodel? Opo. Yan. Kailangan ngayon, dapat masasagot natin ang kasunod na tanong. Lagi, Opo. kapatid na Rodel. Kasunod na tanong, Brother Rodel. Paano mong nasabi naman, kapatid na Josel, na Yan. gumagawa ka ng katwiran? Kasi, dapat ngayon, hindi mo ba dapat na mapansin na dapat kumukuha tayo lagi ng detalye doon. Kasi madaling sabihin basta yun ay, di ba? Okay ka, gumawa ko ng katwiran for this reason, for that reason, for this reason. Kapatid na Rodel. Ngayon, dapat maisip mo din ngayon yung sinasabi ni Pedro. Eto, kapatid na Rodel. Ang sabi ni Pedro, lagi kayong maging handa sa pagsagot. Opo. Basahin mo, 3:15 ng unang Pedro. Opo. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ngayon, kapatid na Rodel, isang punto, tingnan mo ha. Dapat lagi kayong handa. Kayo ha. Opo, kuya. Hindi naman niya sinabi na dapat lagi kaming handa sa pagsagot. Opo, kuya. Maliwanag. Kaya hindi naman sila ang concern dyan, kapatid na Rodel. Ngayon, sa bawat tao na kapatid na Rodel,
na humihingi sa inyo ng katwiran. Oh. Eh di, ayan, Brother Rodel, nakalagay ba, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na nagtatanong sa inyo? Hindi po, kuya. Hindi po. Ang liwanag eh. Oo nga, no? Oh, Brad Tama Josel, po. ano nakalagay? Letra po, kuya eh. Dapat po lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Ano ba ginagawa sa humihingi? Binibigyan po, kuya. Ayun, ayan. Ano ibibigay mo pagka ang hinihingi sa iyo katwiran? Marapat pong katwiran ang ibigay. Yan, kapatid na Josel. Oh. Ngayon, isang nakapaloob, sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ito pala, pagsamba pala kay Kristo na Panginoon sa ating mga puso. Oh, ulitin mo, Brother Rodel, ang basa. Oo nga po, kuya. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Paano? Na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan. Pag humihingi, Bigyan. yan, kapatid na Rodel. At pagka binibigay mo, ano ibibigay mo? Yung hinihingi. Tama Ano po. ba hinihingi? Katwiran po. At pagka binibigay mo, yung katwiran na hinihingi sa'yo, kapatid na Rodel, inyo ang wikang sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. O, nakita mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Opo. May nababanaagang ka ba? So ano ibig kong sabihin? Kung ang sinasabi ng Biblia na ang sa Diyos gumagawa ng katwiran, natural, kapatid na Rodel. Anong katwiran? Katwiran ng Diyos. Hindi naman. Ayan. Opo. Pero ang isang dapat natin maintindihan, pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso, no? Ariin banal si Kristo na Panginoon. Sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Kapatid na Rodel, bigyan kita ng isang punto. Opo. Pag sinabi yung pagsagot, ano ang alam mo? Pagsagot po, pagbibigay po ng reason, ng katwiran. Ito, tatanungin kita. Teka, sino bang may sagot nito? Opo. Tuturo mo naman yung tao nun. Ano bang... Hindi, sige, huwag kang mag-alala, Brother Rodel. Sagot kita. Iba naman po yun. Ibig sabihin, di ba? Halimbawa, sino ang mananagutan? Sino sasagot niyan? Tatanungin kita. Aba, teka muna. Ang dami palang nasira dito. Sino sasagot niyan? Opo.
Pagsagot din ba yon, kapatid na Rodel, o hindi? Pagsagot nga rin po yun, kuya. Pagsagot po yun. O ngayon, paano pagsagot sa humihingi? Bibigyan po. Okay, Katwiran. diba? Ano ba yan, kapatid na Rodel? Handa ka dapat sa pagsagot sa bawat tao na Humihingi sa inyo ng katwiran. yan. At huwag mong kakalimutan, dapat gumagawa tayo ng katwiran. Opo. Kaya kung gumagawa tayo ng katwiran, ano dapat ang ibinibigay natin, kapatid na Rodel? Katwiran po. Alam nga naman gumagawa ka ng katwiran, tapos ang ibinibigay mo kalikuan, mali. Diba? Kaya dapat tingnan natin lagi paano talaga tayo makagagawa ng katwiran. Diba, no, kapatid? Dahil huwag mong kalilimutan, ang gumagawa ng katwiran, yun ay matwid. Ang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Diyan nahahayag yung anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Kaya ano ang dapat natin gawin? Dapat, kapatid na Rodel, pagkasasagot ka sa humihingi sa iyo ng katwiran, dapat bigyan mo ng katwiran. Dahil ang gumagawa ng katwiran sa Diyos, kapatid na Rodel. At ang paggawa ng katwiran, pagsambayan kay Kristo na Panginoon, kapatid na Rodel, Opo. sa ating mga puso. Kukuha tayo ng... Sana may nakikita ka at nababanaagang kang mga katwiran, kapatid na Rodel, Awa po ng Diyos, kuya. Opo. Itong puntong ito na binabanggit ninyo, pagsamba po sa kay Kristo na Panginoon sa ating mga puso, yung lagi tayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa atin ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa atin. At isang aspeto ng pagsagot, hindi lang naman yung alam nating normal na pagsagot, mga kapatid. Yung pagsagot, kasama din po doon yung sino ang mananagot dito, sino ang sasagot sa ganito. Minsan sasabihin mo, sige, sagot ko na yan. Sagot ko na yan, di ba? Pero wala namang, sa reality, wala namang itinatanong . Pero sinasabi mo, sagot ko na iyan. Di ba? Kasi maaaring may humihingi. Paano po ito? Sagot ko na yan. Ikaw na magbibigay nung, kaya mo sinasabing sagot mo na, ikaw na magbibigay. Itong puntong ito, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Humihingi ito ng katwiran. Hindi naman sinabi sa talata, sa bawat tao na nagtatanong sa inyo. Hindi Sasagutin mo yung humihingi ng katwiran. Pag humihingi, ano ba ang gagawin mo doon? Bibigyan mo. Ano ba ang ibibigay mo? Katwiran. Humihingi ng katwiran . At kung ikaw naman talagang lingkod ka ng Diyos, ang gumagawa ng katwiran, matwid. Yung hindi gumagawa ng katwiran, sa Diablo yon, hindi sa Diyos yon. Yun ang pagkakakilanlan po ng dalawa . Pagka sa Diyos, gumagawa ng katwiran, matwid yon. Pagka hindi sa Diyos, hindi po gumagawa ng katwiran yon. Sa Diablo po yon. Yung mga lingkod ng Diyos, gumagawa ng katwiran yun . Kaya makakapagbigay yun ng katwiran bilang sagot doon sa humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa kanila, kuya. Kaya hindi pagka sinabing sagot, para bang lagi may tanong. Hindi, humihingi ng katwiran ito . Parang yung salita nga po natin na yon. Don't worry, sagot na kita. Ganun po ako. Kaya dapat lagi tayong handa, kapatid na Rodel, sa paggawa ng katwiran dahil ang sa Diyos gumagawa ng katwiran. Kaya gusto natin na maging sa Diyos tayo, gusto nating maging matwid tayo, yung gumagawa ng katwiran ay matwid. Kaya dapat lagi tayong handa sa paggawa ng katwiran, kapatid na Rodel. Huwag mong kakalimutan, hindi ba dapat lagi tayong handa sa paggawa ng katwiran? Opo.
Bakit? Dito nakikilala yung anak ng Diablo at ang anak ng Diyos. Yung gumagawa ng katwiran, yun yung sa Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Dapat ka bang laging handa na gumawa ng katwiran o hindi? Dapat po, kuya. Kasi yun ang tatak lang sa Diyos. Yan. Di lalo na pag may humihingi sa'yo ng katwiran, dapat lagi kang handang magbigay ng katwiran. Dahil pagka hindi mo ginawa yung katwiran, kapatid na Rodel, hindi ka sa Diyos. Opo, kuya. Naintindihan mo? Tama po. Opo. So yan ang ating introduction. Sa susunod na po natin ipagpatuloy, mga kapatid, loloobin ng Diyos. Tayo po ay mayroong nalalapit na pagkakatipon muli sa darating na Sabado kung loloobin ng Panginoon. Sana po ay mayroon tayong maibaon sa tuwina, taglayin natin ang pagiging handa palagi sa paggawa ng katwiran. Huwag nating kalilimutan po na ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Ang gumagawa ng katwiran, yun po yung sa Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran, hindi po yun sa Diyos. Kaya dapat lagi tayong handa sa paggawa po ng katwiran. At lalo naman kung may humihingi sa atin ng katwiran, dapat lagi naman po tayong magbigay ng katwiran, hindi ng kalikuan. Dapat lagi nating sa tuwina ay pagsikapang mapagtulong-tulungan po ito na tayo ay laging maging handa sa paggawa ng katwiran ng Diyos. At mananatili po ang pinakamataas na pagpupuri ay sa Diyos at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Muli po tayong sama-samang